created through Republic Act Number 9285 or the Alternative Dispute Resolution Act of 2004. The Office for Alternative Dispute Resolution continuously strives to promote, develop, and expand the use of ADR in the country, assist the government in monitoring, studying, and evaluating the use of ADR by the public and private sectors, and recommend to Congress needful statutory changes to develop, strengthen, and improve ADR practices in accordance with world standards. With the mission to promote and institutionalize the effective and ethical use and practice of ADR in the country, the OADR envisions an enlightened society that rises above conflicts and empowers parties in making arrangements to settle their own disputes that is fair and just for all. Initially, the OADR operated as a program unit under the Office of the Secretary of the Department of Justice. Since then, the agency has endeavored to develop and establish systems and procedures needed for the transition process. Finally, on January 3, 2022, the OADR began to operate as a fully independent agency of the DOJ, with its office located at the 4th floor, NFA Building, Visayas Avenue, Barangay Vasra, Quezon City. Since its creation, the OADR has been committed to delivering quality service towards fulfilling its mandate. As part of its core services, the agency offers training, accreditation, and promotion. Through the OADR Academy, the agency continuously calibrates its training programs and standards to equip ADR professionals and aspiring practitioners with the knowledge and skills they need to advance in their ADR careers and help them adapt to the demands of modern times. Currently, the OADR offers 6 training programs, namely the Fundamental Course on Alternative Dispute Resolution, Comprehensive Course on Mediation, Comprehensive Course on Arbitration, Comprehensive Course on Negotiation, Course on ADR Mechanisms under the Community Justice System or the Katarungan Pambarangay Law, and recently, the Training and Family Dispute Resolution. A specialized 40-hour course of integrated community ADR is also conducted by the OADR, where participants can learn ADR skills and processes that provide an opportunity to resolve eligible cases under the Katarungan Pambarangay Law, such as mediation, conciliation, arbitration, and indigenous dispute resolution. From these courses, the OADR was able to train over 7,278 individuals from both the public and private sectors beginning 2020 to 2024. In partnership with the Department of Interior and Local Government or DILG, the OADR has been continuously bolstering the implementation of the Community Justice System or the Katarungan Pambarangay in various local government units, especially in justice zones in Quezon City, Cebu City, Davao City, Angeles City, Bacolod City, Naga City, Calamba City, Balanga City, Baguio City, and Dagupan City by providing the necessary skills, training, and capacity development interventions for its community leaders or punong barangays and peacekeeping council or lupong tagapamayapat who serve as stewards or vanguards in the administration of justice in a community level. To support the government's vision of a more efficient, accessible, and culturally attuned administration of justice, the OADR continually partners with the local government and organizations within the justice zones to promote the use of ADR, educate, and capacitate more ADR practitioners.
The OADR also grants accreditation and certification for private ADR provider organizations or APOs, individual ADR practitioners and neutrals, and public ADR programs to provide quality assurance and assist in their ADR careers. The OADR accreditation focuses on quality assurance for organizations and individuals who provide various ADR-related assistance to government agencies, such as serving as an ADR practitioner, providing ADR training, conducting program and system design, and managing, overseeing, or administering ADR programs. Aside from its core services, the OADR also plays an essential role as part of the Lupong Tagapamayapa Incentives Awards or LTIA. This award-giving body recognizes innovations made and best practices of peacekeeping councils and barangays within their communities. In the National Board of Judges are the DILG, the Supreme Court of the Philippines, the Philippine National Police, and the Jerry Rojas Foundation. True to its mandate, the agency undertakes public information and promotion programs and activities to facilitate knowledge sharing and information dissemination on ADR nationwide. A testament to this is our partnerships with various national government agencies and private institutions. The ADR Orientation, ADR Roadshow, and Usapang ADR are among these advocacy programs. Alongside these, the OADR also conducts policy, compliance and monitoring to create and consolidate policy recommendations to legislative bodies. The OADR is committed to providing quality services. As a testament to it, we worked on getting certified for ISO 9001-2015 for 3 consecutive years from 2022. The OADR continues in its pursuit to innovate and develop key strategies to advance the use of ADR in the country. Interested in availing any of our services? Email us at info@oadr.doj.gov.ph or follow us on social media to stay updated. Kahit saan mang lupalop ng bansa, tunay ngang maaasahan ang kakayahan ng mga kababaihan na mapanatili ang kapayapaan sa kanilang mga komunidad. Sapagkat ang ADR ay isa sa mga pamamaraan ng ating mga katutubo sa paglutas ng mga alitan. Ang OADR ay nakikiisa sa pagsulong ng lipunang patas sa bagong Pilipinas, kung saan ang kakayahan ng kababaihan ay patutunayan. Isang dakila kung maituturing ang ating mga ina. Sila ang walang sawang umiintindi at nagre-resolba sa mga hindi pagkakaunawaan sa pamilya. Walang alitan ang hindi nare-resolba kapag pumagitna na sila. Tunay ngang ang ating mga nanay ang peacemaker ng tahanan. Siya ang tagasulong ng ADR sa ating mga pamilya. Ang OADR ay nakikiisa sa pagsulong ng lipunang patas sa bagong Pilipinas, kung saan ang kakayahan ng kababaihan ay patutunayan. Magandang araw sa inyong lahat. Ikinagagalak namin sa Office for Alternative Dispute Resolution ang pagbabalik ng pinakabagong season ng Usapang ADR 2026.
Dito ating tatalakayin ang usapin na hinaharap ng mga miyembro ng ating komunidad patungkol sa ADR. Nang buwan ng Marso, ating ipinagdiriwang ang Pambansang Buwan ng Kababaihan. Kaya naman sa episode na ito ay ating tatalakayin ang paksang Women Empowerment through ADR. Makakasama natin ang mga eksperto sa larangan na ito at ating paiigtingin pa ang ating kaalaman ukol sa mga karapatan ng mga kababaihan at ang kanilang papel bilang peacemakers ng mga komunidad. Para sa ating unang panauhin, makakasama natin ay isang internationally trained mediator at faculty member ng Ateneo Law School kung saan siya ay nagtuturo ng mediation, negotiation, at conflict resolution para sa family disputes simula pa noong 2015. Isa siyang tunay na tagasulong ng karapatan ng mga kababaihan gamit ang Alternative Dispute Resolution o ADR. Atin pong bigyang isang mapayapang pagsalubong si Attorney Maria Araceli Habaradas. Good morning po, Attorney Habaradas. Magandang araw sa ating lahat. Sa session na ito, pag-usapan natin yung tanong na, ano kaya ang pwede nating gawin bilang mga mediator para maprotektahan ang women's rights sa ating barangay or community-based mediation. So, sa community mediation, tulad ng sa barangay, informal yung proseso. Kaya nga ito mas mabilis at mas accessible kasi walang mga formal rules, di ba? Hindi katulad kapag nasa harap tayo ng hukom. At dahil informal po ang barangay mediation, kailangan medyo mas maging maingat tayo. Kasi hindi katulad sa korte, walang tinatawag na built-in protections sa barangay mediation. Ano po ibig sabihin nito? Sa korte, may abogado, may judge, may mga formal rules. Yung tinatawag nating procedural rules sa korte yon. Lahat po yon ay mayroon sa korte para tiyakin na protected po yung karapatan ng mga taong may alitan. Yun yung tinatawag nating built-in protections. Lahat po ng built-in protections na iyon ay wala sa barangay mediation. Kaya bilang mga community mediator, mahalaga ang mga magiging papel natin para magkaroon pa rin kahit papaano ng protections. Protections para tiyakin na hindi nakokompromiso yung karapatan ng mga babae na unfortunately siyang karaniwang nalalagay sa mas alanganin or yung tinatawag nating disadvantaged na sitwasyon. Dahil walang abogado, walang hukom, walang formal procedural rules sa barangay, tayo yung kailangang umeffort na subukan, kahit subok lang po, na sa proseso ng pag-participate ng mga babae sa mediation at sa kanilang pagpayag na settle yung kaso, sana hindi makompromiso yung mga karapatan nila. So marami hong paraan para gawin ito. Pero sa maikling panahon na magkasama tayo ngayon, 3 po ang ilalatag kong pamamaraan. Okay, so number 1, i-observe natin yung disputant na babae. Number 1, observe the woman disputant. Kasama sa trabaho natin bilang mediator ang i-observe ng mabuti yung kilos at salita ng mga partidong humaharap sa atin, babae man or lalaki. Pero kung may babaeng partido na kasali sa isang mediation, mas malapitan nating i-observe. I-observe natin ng mabuti, nakakapagsalita ba siya ng malaya? At nakakapagsalita ba siya ng may kumpiyansa? Is she able to speak freely and confidently? Tingnan din natin, mukha bang naiintindihan niya yung nangyayari at yung mga nilalatag na options? Tingnan din natin, nabibigyan ba siya ng sapat at patas na oras at saka pagkakataon para maipahayag yung panig niya. Bago kasi natin i-assume na minsan may mga partido na tahimik lang or matipid magsalita, bago natin i-assume na yung silence or yung pagiging matipid sa salita ay
pagiging cooperative or pumapayag na lang yung babae, dapat maunawaan natin na kahit sa mga safe na sitwasyon, meaning kahit walang violence, kahit walang banta ng karahasan, posible pa rin na mas konti magsalita ang mga babae. Posibleng nagdududa sila sa sarili nila or naghe-hesitate silang i-assert yung kanilang pangangailangan. Lalo na kung ganun sila sinanay or ganun sila pinalaki or ganun yung expectation sa kanila. Yung sinanay na huwag magsalita para sa sarili. Hindi dahil wala silang gustong sabihin kung hindi, maaring nasanay silang ginuhusgahan pag nagsasalita or nasanay silang hindi pinapakinggan. Or maaring hindi rin sila masyado nagsasalita kasi hindi nila naiintindihan ng lubos kung ano yung nagaganap sa mediation. Kaya kapag tahimik yung babae sa mediation or mabilis lang siyang pumapayag sa isang proposed agreement, hindi yun automatically consent. Parang payag siya, pero medyo tingnan pa natin na mas mabuti. Pumapayag ba siya ng malaya sa isang kasunduan? Bilang mediator, we have to make sure that the woman's voice is truly heard. Isa sa mga mahalagang katangian or yung feature ng mediation ay yung tinatawag nating voluntary and active participation. Isa yun sa important features ng mediation. Ano pa yung isa? Mahalaga din sa mediation yung tinatawag nating informed consent. So para matiyak yung active participation at saka yung informed consent sa kahit na anong agreement sa mediation, kailangan tiyakin natin bilang mediator na ang boses niya ay naririnig. So, if we notice that yung woman hindi nagsasalita freely and confidently, or if she easily agrees, ano yung mga pwede natin gawin? So, isa siguro maging conscious tayo sa pagbibigay ng patas na atensyon at oras na makapagsalita sila. Diba? Kung medyo kimi siya or tahimik siya, i-encourage natin siya na magsalita. Kung matipid magsalita, aktibo tayong magtanong. Diba? Tanungin natin siya para ma-encourage din yung babaeng participant na mag-share. Or, pwede rin natin gamitin yung tinatawag na caucus. Familiar po kayo sa mediation process. Meron hong private session or caucus sa mediation na pwede natin kausapin ng magkahiwalay ang partido. So, kung sa caucus tayo, tanungin natin yung babae na may gusto ba siyang sabihin pero nag-aalangan siya dahil dun sa kaharap niya, ganyan. Mag-inquire tayo at maging curious tayo sa kung ano yung gusto niya talagang i-share. Maraming dahilan kung bakit nag-aalangan magsalita ang isang babae or mabilis lang siyang pumayag mag-settle. Maliban sa mga nabanggit ko po kanina, maaari ding, and wag naman sana, maaari ding kasi meron siyang takot or hesitation dahil doon sa kabilang partido or posible kung meron ding coercion na nagaganap. Kaya punta tayo sa number 2. So number 1, observe the woman disputant. Number 2, we observe the dynamics between parties. So number 2, i-observe din natin yung dynamics between the parties. No? So bilang mediator, tingnan natin paano pa mag-interact yung dalawang partido. Let's say sa sitwasyon ng mag-asawa or magkapatid, tas yung isa sa kanila ay babae. So, pansinin natin yung galaw nila. I-observe natin kung paano sila mag-respond sa kilos or salita ng bawat isa. Bigay ho ako ng example. Halimbawa sa mediation, yung lalaki, sarcastic, pumirit, tapos tumataas ng sobra yung boses kung nagsasalita yung asawa niya. Ang ibig sabihin ng sarcastic, yung mapanlait, or minsan yung parang nagbibiro lang pero may halong pang-aalipusta. O kapag sarcastic na at tumataas yung boses ng lalaki, na-observe natin, parang
biglang tumatango na lang yung babae. O pag na-observe natin yon, medyo red flag siya, baka may kailangan tayong gawin. Magbibigay pa ako ng isa pang example. Let's say, yung babae sa mediation, may sasabihin. Pero biglang titigil siya magsalita kasi let's say yung kuya niya, palagi siyang ini-interrupt. Kaya mukhang na-observe natin mo ang natatakot yung babaeng ituloy yung pagsasalita niya. Ayan, so i-observe natin yung dynamics ha. Yun po yung example. Isa pa, halimbawa yung babae, meron siyang ina-attempt na i-bring up na isang concern niya sa mediation. Tapos nakita natin, pag magsasalita pa lang yung babae, yung lalaki, yung nagli-lean forward, tapos tinitingnan ng yung babae ng matalim or yung mukhang galit. Tapos yung iba yung kahit mababa yung tono ng lalaki pero yung threatening yung tono. So, observe din natin yon. Kasi pag ganun na ang behavior ng lalaki at nakikita natin yung asawa niya biglang tumitiklop, baka may red flag din po yun. So pag ganun po ang na-observe nating interaction between the parties, mag-iisip na tayo, may indication ba na yung lalaki ang nagdo-dominate dun sa relasyon? Or may indication na pinipressure niya yung babae? Isipin natin, may mga sign ba ng intimidation, ng control, or ng past harm na naidudot? Or generally, i-observe natin, meron ka bang nakikitang malaking power imbalance sa dalawa na pwedeng maging dahilan na hindi maging patas yung usapan at worse, na hindi maging fair yung resulta ng mediation. Let us remember po, ang power imbalance ay maaaring resulta ng maraming bagay. Pwede pong ito ay financial or economic. Pwedeng ito ay emotional or psychological, maaaring physical, maaaring social. Hindi ko po agad sinasabing masamang tao yung lalaki pag ganun po yung interaction nila. Hindi naman po automatic yon. Pero pag may nakikita tayong ganong interaction, bilang mediator, kailangan maging mas sensitive na tayo. Pag may indicators ng significant power imbalance or severe power imbalance, nasa atin po yung responsibilidad na gumawa ng necessary interventions para ma-address yung potential na intimidation, pressure, control, coercion, or worse, possibility ng physical harm or violence. Tandaan natin, ang mediation, ang assumption po ng mediation ay ang magkabilang panig ay may kakayanang makipag-usap at may kakayanang makipag-negotiate bilang equals or kahit almost equal. Ang assumption po ng mediation ay kahit pa paano may patas silang kakayanang mag-usap at mag-negotiate. Pero yung realidad po is, sa maraming pagkakataon, lalo na kapag merong babaeng involved sa dispute, may mga severe power imbalance or may mga indications of intimidation, pressure, domination, or control. At pag ganun po yung realidad, they cannot participate capably. Hindi sila makakapag-participate ng maayos at ng may sapat na kakayahan. At tayo bilang mediator, kapag in-ignore natin yung glaring na power imbalance, baka po ang mangyari ay magamit pa po yung mediation para lalong maging unfair yung sitwasyon ng babae or baka magkaroon pa ng injustice along the way. Baka po ang mangyari, magka quote-unquote areglo nga, pero yung areglo ay hindi naman malayang desisyon ng babae. Remember po, ano pa ho yung isa sa mga important na katangian ng mediation? Yung konsepto ng self-determination. Ang self-determination po ay yung nagde-decide yung partido na naaayon sa kanilang pangangailangan at gusto at hindi dahil napilitan lang. Yan. So kung gusto natin i-promote yung idea ng self-determination,
sa gitna nung nakikita nating posibleng may severe power imbalance, ano kaya pwede natin gawin bilang mediator? Number one, maging bahagi tayo, instrumento tayo to create yung tinatawag na safe space to speak. So, i-set up natin yung lugar at yung setup natin sa mediation ah, na para ito ay makatulong na yung babae ay mag-feel safe na magsalita na walang takot ng retaliation. Kung feeling natin may mga intimidation or possible threats, extra step po tayo na i-arrange natin yung mga upuan para mas safe po yung pakiramdam ng babae. Or baka pwedeng i-allow natin na magsama siya ng tao na makakapagbigay sa kanya ng emotional support. Yan. Ano pa pwede natin gawin? Umeffort tayo na i-promote kahit papaano yung mas patas na participation. At huwag tayo magmadali na mag-areglo na lang. So, ano yung halimbawa? So kung nakikita nyo yung lalaki, interrupt, sinasabat, siya lang yung nagdo-dominate, ganyan. E di, mag-intervene tayo bilang mediator. Sabihin natin, o teka lang, mag-pause tayo. O, Mrs. Ganyan, gusto ko rin naman marinig ko yung side ninyo, pakikwento nyo naman. Ayan, di ba? Inaanyayahan siya at saka binabalanse niya yung oras nilang mag-participate. Ano pa pwede natin gawin? We can check separately with the woman kung may na-observe tayong medyo alangan ng dynamics. So, private session ulit or caucus. Kausapin natin siya pag siya na lang. Sabihin natin, napansin ko kanina nung nag-uusap kayo, parang nung sinabi niya to, biglang tumahimik ka. Saan ka nang gagaling? Ano nangyayari sa'yo? Yan. Or pag kinausap natin privately, tanungin natin, alam mo, gusto kong matiyak na naririnig din yung panig mo. Ayan, di ba? So ano mo siya, binibigyan mo siya ng kahit papanong power, dagdag na power doon sa proseso. Hindi dahil kinakampihan niyo siya pero binabalanse niyo lang po yung proseso. Ano pa ang pwede natin gawin? Mainam po kung yung barangay natin ay ready na magkaroon ng isang referral system. Especially kung merong indications ng violence. So pag nakikita natin sa pag-uusap nila, maaring ang idinulog nila sa inyo ay simpleng away, di ba? Or away sa bata, sa bahay. Pero na-observe nyo na parang may history ng violence or threat, ganyan, ready tayo na ma-refer sila sa tamang mga lugar, let's say. So, kailangan maging ready tayong i-refer sila sa police kung kailangan. Or ready tayo ipaliwanag sa kanila na meron tayong konsepto ng protection orders kung kailangan nila. At syempre, sasabihin natin yun kapag kausap natin sila ng hiwalay. Tandaan lang po natin, ang violence po sa ilalim ng ating batas, hindi po yan minimediate. Hindi po inaareglo ang karahasan. Pero naiintindihan ko na minsan lumalapit sila sa inyo dahil sa ibang away or sa ibang bagay. At best ang magagawa natin is, again, to observe the dynamics between the parties and be ready to refer them to the proper authorities. Ano pa ho yung referral system? May mga ibang barangay, meron silang mga social worker na pwedeng kumausap doon sa babae. Or meron kayong committee na in charge sa women affairs. Diba? Para may mag-aalalay po sa babae kung may na-observe kayong mga ganong indications. Let's go naman po doon sa pangatlo. So, yung una, diba sabi natin, observe the woman disputant. Pangalawa, observe the dynamics between the parties during mediation. Number 3 po, observe yourself. I-observe natin yung sarili natin bilang mediator. Karamihan sa atin, maganda ho ang intensyon natin. Gusto natin maging mapayapa, gusto na natin magkaroon ng areglo. Walang duda po yun. Pero po, minsan, hindi natin napapansin na yung mga salita at kilos natin ay maaari po, hindi natin sinasadya, pero maaari pong nakaka-contribute sa hindi paggalang sa karapatan ng mga babae. Very possible po dahil po siguro sa paano din tayo napalaki or kung ano nakasanayan natin
very possible po na unconsciously nagiging bahagi tayo nung reinforcement ng environment na nagdi-discourage po sa mga kababaihan na makapagsalita at makapag-decide freely for themselves. So consequently, kung meron tayong kilos or galaw na um, nagre-reinforce ng ganitong environment, baka na-undermine natin yung fairness at yung neutrality ng proseso ng mediation. So, ito yung mga observe yourself. Tanungin natin yung sarili natin. Siguro every time after nag-mediate, tanungin natin yung sarili natin. Yung salita ko ba ay neutral, respectful, at saka walang bias? Bibigay po ako ng example ng non-neutral and disrespectful or biased language. Ito yung mga halimbawa na baka kailangan nating i-improve. Pag sinabi natin, masyado ka lang emotional kasi. Ayan, pag ginaganan natin yung babae. Or nag-overreact ka, ang liit ng bagay na ito. Diba? Ang nangyayari po dyan, yung tinatawag nating we are minimizing their experience. Minamaliit natin yung nadadama niyang karanasan. Yun. So, mag-ingat tayo sa mga ganung salita. Or mag-ingat tayo pag sinasabi natin, ba't masyado ka namang madrama? Or ba't mo ninanag yung asawa mo? Di ba? Pag ganyan. Ano tayo? Hinay-hinay tayo sa ganyang salita. Di ba? Kasi baka lalong manliit yung babae at hindi siya maging mas malayang mag-share sa inyo. O, isa pa hong example ng prejudiced language. Ano lang, tabi-tabi lang po So halimbawa, pag sinasabi natin, dapat kasi nagiging obedient ka sa asawa mo. Diba? Yung mga ganon. Ganon dapat ang babae. Siya dapat yung sumusunod sa asawa. Delikado po yun kasi nire-reinforce natin lalo yung power imbalance doon sa mga partido. Or, minsan mag-joke tayo, yung, baka kaya naman babae siya kasi nalulosang ka na. Ingat din tayo sa mga ganon. Kahit parang joke, di ba? Ang nangyayari is, nagre-reinforce tayo ng environment that will be unfair to the woman. Ano pa ang pwede natin gawin? I-avoid po natin yung lengguwahe that tends to blame or shame or minimize the woman. So tanungin niyo yung sarili niyo lagi. Nung nagsalita ba ako sa mediation, meron ba akong nasabi that looks like may blaming or may shaming? Ano po yung example nito? Sabihin mo sa babae, ano ba ang ginawa mo kaya uminit yung ulo ng asawa mo? Di ba? Parang bakit mukhang kasalanan niya, di ba? So that's blaming. Or let's say, alam mong sinabi mo doon sa babae, bakit hindi ka na lang kasi nanahimik? Or ba't hindi ka na lang kasi umiwas sa sitwasyon? Ayan. Minimizing the experience. Diba? Parang sinasabi mo na siya yung may kasalanan kahit siya yung sinaktan, kahit siya yung sinigawan. Ayan. Or sabihin natin, let's say, hindi naman pala grabe yung ginawa. Ano ba naman yun? Pagbigyan mo na. Patawarin mo na. Yun. Maaring maganda yung intention natin, pero baka ang ma-feel ng babae ay kasalanan niya or hindi natin napakinggan yung kaniyang na-experience. Yan. Or ito pa ho yung isa, madalas po nagagamit po ito. Yung sasabihin mo doon sa babae sa mediation, hindi ka ba nahiya? Kababae mong tao, bla 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 bla. Ayan. So, pag ganun po yung naririnig ng isang partido sa mediation at siya yung babae, maliliit siya or hindi na lang siya mag-share. Or worse, hindi na yan lalapit sa barangay. And ang ending po niyan, baka umatras na lang or hindi niya na idulog yung mga totoong problema niya sa barangay. Last na lang po, observe yourself. Tingnan nyo, ano ba yung tono ninyo? Ano yung body language ninyo kapag kayo po ay nag-mediation? Tatas po ba ang binibigay ng atensyon sa babae at lalaki? Okay.
may tono ho ba tayo na condescending? Minsan hindi tayo aware. So baka pwedeng tanungin natin yung mga kasama natin sa barangay na na-observe kayo mag-mediate. Tanungin niyo sila, may tendency ho ba kayo magsalita na parang condescending? Or may tendency ba tayo na nag-i-interrupt? Hindi ho natin yan na-observe pero minsan mas interrupting tayo sa babae kaysa sa lalaki. Hindi ko ho kayo nilalahat pero we have to observe ourselves. Yan. So why is all this important? Why do we need to observe ourselves as mediators? As mediators, we control the space. Hindi ba natin control yung outcome, control natin yung proseso. Our behavior can protect or can weaken the rights of those who are appearing before us, especially the women. Kahit mga maliliit na words or gestures natin ay maaring maging dahilan para tumahimik na lang yung tao, para tumiklop. At pag ganun ho yung nangyayari, posible hong magiging unfair yung outcome. Yan. So, and of course, mababiolate yung feature ng mediation. Di ba sabi natin, mediation must be fair and mediators must be neutral. Kung ganun po yung lengguwahe natin at behavior natin, hindi na po tayo magiging neutral at ma-undermine po natin yung fairness ng mediation. So, everything said, summarize lang. So, ang tandaan po natin, ang mediation po ay hindi lang tungkol sa agreement. Hindi lang tungkol sa mag-areglo na lang. Ang mediation po ay hindi lang agreement kung hindi fair agreement. Mahalaga na ang proseso ay fair. Kailangan mag-create po tayo ng environment kung saan yung mga participants, lalo na yung mga babae, can actively participate kasi usually they don't confidently speak for themselves. Create po tayo ng proseso kung saan ang boses nila ay tunay na maririnig at malaya silang makakapagsalita. Yung sinasabi natin voluntary and active participation. Ngayon, kung ganon yung proseso na makakreate natin bilang mediator, mas malaki ang posibilidad na ang areglo na kalalabasan kung meron man ay hindi dahil napilitan siya or hindi dahil na-pressure siya or na-control siya, kundi siya ay makakapag-decide ng malaya. And yan yung sinasabi nating informed consent and self-determination. Tayo po ang magiging susi para ma-promote yung voluntary and active participation ng women and ma-promote yung informed consent and self-determination ng mga babae na pumapasok sa isang mediation. So ang formula natin ay observe and take action. Observe the woman disputant. Observe the relations or the dynamics between parties and observe ourselves as mediators. And then we take action para ma-address kung ano man yung mga maling nangyayari at para ma-address yung mga naging dahilan kaya nababiolate yung karapatan ng mga babae. So, doon po ako nagtatapos. Good luck po at sana po sa pagiging mediator natin ay makatulong tayo na makamit ng fairness ang lahat at lalo na ang mga babae sa barangay mediation. Maraming salamat, Attorney Habaradas, para sa inyong makabuluhang pagbabahagi patungkol sa gender-responsive ADR sa ating mga komunidad. Nakakatiyak kami na marami pong napulot na karagdagang kaalaman ang ating mga taga-subaybay sa inyong makabuluhang usapan. Maraming salamat po. Ngayon naman tayo ay tutungo sa ikalawang bahagi ng ating talakayan ukol naman sa role ng mga kababaihan bilang peace builders o tagapamayapa sa mga komunidad. Makakasama naman natin ang Executive Director ng Tambayan Center for Children's Rights at Vice President for Mindanao Mediators Network for Sustainable Peace Incorporated. Dito siya ay nagsasagawa ng mga pagsasanay ukol sa empowering dispute resolution mechanisms for local mediators, people's organizations, and local NGOs, TSOs, TBOs in Bukidnon, North Cotabato at iba pang parte ng Mindanao.
Buong puso nating mapayapang salubungin ang ating ikalawang tagapagsalita, si Miss Luz Divina Canave Anong. Magandang araw po, Miss Luz! Hey, good morning! Magandang umaga po sa inyong lahat. Salamat sa pagpapakilala sa akin, Dani. And ang pag-uusapan natin ngayon, tulad ng sinabi niya, ay ang papel ng mga kababaihan bilang peace builders, no? Kung makikita ninyo ang ating screen, pag-uusapan natin sa loob ng ilang minuto ang mga kalakasan ng mga kababaihan bilang peace builders. Magbibigay din ako ng mga halimbawa kung paano iyon na nagamit ng mga kababaihan ang kanilang mga papel, ang mga challenges o mga hamon na hinarap nila bilang mga peace builders at ano ang mga strategiya na pwedeng gawin. No? So magsimula tayo, bakit ba ang mga babae ay mabuting peace builders? Bakit ba sila ang naaangkop na sa ganyang papel bilang peace builders? No? Kung titingnan natin, may 4 na uri ng kalakasan ang mga kababaihan. No? What are the strengths that women bring to the table? No? Ano ba yung mga kalakasan nila? Una, ang empathy and active listening. Napakagaling ng mga kababaihan na sa pakikinig dahil hindi lang mga salita ang kanilang napapakinggan, no? Ang pinapakinggan nila mula sa naghihidwa ang mga partido, napapakinggan nila ang mga hindi rin sinasabi, no? Mga non-verbal language. May kakayahan silang aktibong makinig at mag-empathize sa bawat partido, no? Pangalawa nilang strength, itong sinasabing harmony-focused approach, no? Dahil mas binibigyan nilang kahalagahan na magkaroon ng pangmatagalang kapayapaan diyan sa community, magkaroon ng totohanang reconciliation, no? At hindi lamang kung sino yung mananalo sa isang sigalot, no? Kung sino yung mananalo at sinong matatalo, hindi yun ang pinaghihirapan ng isang peace builder na babae. Kung hindi makamit ang isang makatotohanang kapayapaan at reconciliation ng dalawang partido na mayroong hidwaan. Ang pangatlo na kalakasan ng isang kababaihan bilang peace builder ay ang holistic perspective. Dahil kung siya ay pumupunta sa isang mediation table, kung siya ay kinuha bilang isang mediator, no? Ang inaalala niya ay hindi lang mismo ang mga sinasabi ng dalawang partidong nagkaroon ng sigalot, kundi ano ang mga impact nito, ano ang epekto nito sa kanilang mga anak, sa kanilang pamilya, at sa kanilang mga komunidad. No? At para iyon ang makakatulong sa kanya sa pag-iisip at pagbibigay ng mga angkop na mga tanong upang makatulong sa mga naghihidwaan sa pag-iisip ng solusyon na makakatigon sa kanilang mga interes. No? Mga interes o totoong dahilan kung bakit sila nagkaroon ng sigalot. Ang ika-4 na strength o kalakasan ay ang resilience and strength. Ang sabi ng marami, at sa palagay ko sasang-ayon kayo, ang mga kababaihan ay may angkop na lakas na humarap sa mga hamon, no? Sa hamon sa personal na buhay at hamon upang talakayin ang mga mabibigat na mga hidwaan na nakikita niya sa kanyang komunidad, no? Ika nga, yung strength niya o resilience niya, yung katapangan ng loob, yung katibayan ng loob, nandyan sa ating mga kababaihan. So ngayon, ano itong sinasabi nilang peace dividend? Sinasabi lang natin na kung ang mga babae ay kabahagi sa usaping pag-aayos ng sigalot, mas madaling nakakarating sa isang solusyon na katanggap-tanggap sa dalawang panig na mas tumatagal at mas katanggap-tanggap, mas tumatagal at mas nakakapasaya sa dalawang panig. No? Halimbawa, dito, ang isang dividendo na nakalagay dito, 35% more likely that peace agreements
last longer when women are included in negotiations. So ito ay hindi haka-haka lang. Ito ay ayon sa isang pag-aaral ng UN Women, United Nations Women, noong taong 2015, kung saan napatunayan nila na kung ang mga kababaihan ay kabahagi or actively participating sa isang pag-aayos ng sigalot, 35% ng agreement na iyon ay mas tumatagal at mas nakakatulong. No? 35%, malaking tulong yon. And then, kung kilala nyo rin, di ba, sa mga korte, meron din tayong court annex mediators. Ayon sa statistics, sa ngayon mayroon tayong mga kababaihan, 60 to 70% na ng ating court annex mediators ay mga kababaihan, at sa ating mga trial court, no, sa ating trial court judges, 56% of them are women, no? At karamihan sa kanila ay tumatalakay ng mga issue na related sa family and gender, no? So napakagandang tingnan niya na ngayon mas kinikilala ang papel ng mga kababaihan sa pag-aayos ng mga hidwaan sa formal na setup gaya ng sa isang trial court at sa korte. No? Dapat natin yung ipagmalaki at sana nga patuloy na mas maging mas ma-recognize ang papel nating mga kababaihan sa pagtulong na makarating sa isang sustainable peace agreement. Ngayon, dito naman sa mga kababaihan sa Lupon and court annex mediation, no? So kung titingnan natin sa Lupon, 30 to 50% of Lupon members are women, and that is nationwide, no? So kung titingnan natin, sana mas marami pa. Pero sa ngayon kasi ang pinakamarami ayon sa statistics are 50% sa isang barangay. No, itong illustrative scenario na makikita nyo sa screen, isang halimbawa lang dito sa Davao City dahil ako po ay taga Davao, na isang Lupon member na kababaihan na tumulong upang magkaayos ang kanyang magkapitbahay tungkol sa isang shared perimeter wall. Ang papel ng Lupon na babae, nakapag-propose, no? Pagkatapos niya pakinggan ang bawat panig at hiningi ano ba ang nakikita nilang solusyon, at medyo natigil sila dahil wala nga silang mahanap na common solution, nagbigay ng mga tanong, mga leading questions ang ating mediator upang makapropose ng isang shared garden border. At iyon ang napili ng dalawang naghihidwaan. At nakahanap sila na yung garden border as the border would be a creative solution para nga magkabati ang magkapitbahay. No? So hanggang ngayon, ang solusyon na yon ay tumagal at nagpapatuloy na manatiling maayos ang relasyon ng magkapitbahay. No? So example lang ito, no, na minsan yung skill o talento ng babae, malaki ang naitutulong para magkaroon ng harmony sa isang komunidad at hindi lumaki ang away. Ngayon, dito sa part 2, ano naman ang babae? Ano naman ang papel ng babae sa early warning system? Ano ba itong early warning system? Ito yung pasiuna, no? Kung sa pasiuna o pagbibigay babala na maaaring magkaroon ng gulo. No? So, ang mga babae, sila ang unang nakakakita ng problema o ng posibleng pagsimulan ng malaking gulo. At saan nila madalas yun nakikita? Kung saan madalas makikita ang mga babae. Halimbawa sa mga palengke at sa mga water points, no? So halimbawa, isang babae sa palengke sa Cotabato, napansin lang niya, may dalawang pamilya nag-aaway tungkol sa isang stall, no? Kung saan ilalagay yung stall, no? So imbis na pabayaan niya, umuwi na lang siya, hindi, no? Siya ay matyaga at nag-offer ng kanyang serbisyo, hindi naman siya nagsabi na, sige ako mag-mediate, hindi. Pero sa pamamagitan ng mahinahong pananaliksik,
pinanalita, no? Tinulungan niya ang dalawang nag-aaway na pamilya tungkol sa pwesto kung paano sila makakarating paano nila maayos ang kanilang sigalot, no? So sa palengke lang 'yon, no? So very informal setting, no? So early warning 'yon kasi dahil nandun yung babae bilang mediator, napigilan niya na mapalaki ang gulo doon sa palengke. Ang isa pa, doon sa paaralan, no? Ang isang nanay na makakapansin na merong nag-aaway, halimbawa dito sa aking example, dalawang tatay na nag-aaway tungkol sa paglalaro ng kanilang mga anak sa isang playground, no? Siya ang mahinahong makikiusap na tayo po ay huminahon at tayo po ay mag-ayos sa isang mahinahon na paraan, no? So, kahit sa paaralan kung saan nandun si nanay, siya ang makakatulong na makakita na, uy, may nag-aaway yata o merong nagbabangayan o merong nagtataas ng boses, no? O kahit sa mga kapitbahay, no? Itong isa pang pangatlong halimbawa in neighborhood networks, no? Isang kagawad at isang nanay doon sa Zamboanga, no? So, kung saan mo makikita ang babaeng mediator, doon siya pwedeng pumapel bilang peace builder, as early warning, no? Yung bago pa lumala, bago pa lumaki, bago pa umusbong talaga ang totohanan ng conflict, nandyan ang babae bilang early warning person, siya yung makakapigil sa pagpapalala pa ng hidwaan. No? Ito naman, the women as bridge builders across divides, no? Ang isang halimbawa naman dito ay yung tribal or IP divide, no? Yung kung saan merong hidwaan, kung saan kasangkot ang isang tribo, no? Laban sa isa pa. So dito sa aking halimbawa sa Davao del Norte, isang Mandaya na kababaihan at isang Bisaya o Cebuano na kapitbahay, no? Pinatili nila ang kanilang pagkakaibigan, no? Kahit nagkaroon ng sigalot tungkol sa lupain, no? Dahil sila ay magkaibigan at dahil sa kanilang pagkakaibigan, 'yun ang naging back channel, no? Ibig sabihin, 'yun ang nakatulong 'yun para magkaroon ng agreement ang dalawang nagbabangayan tungkol sa kanilang lupa. Dahil nga, yung Mandaya at yung Bisaya na kapitbahay, yung kanilang friendship, yung kanilang pagkakaibigan, yun ang nakatulong upang mapag-ayos ang sigalot. So yung tribal divide, no, the role of the woman was to help bridge that gap, no, that conflict. Tapos ang isa naman yung religious line, yung religious divide, no? Halimbawa dito sa example ko sa Lanao Sur, Christian woman versus Muslim woman teachers, no? So pareho silang mga guro, pero ang iba Kristiyano, ang iba Muslim, pero dahil pare-pareho silang guro o teacher sa isang paaralan, yun ay nakatulong ang kanilang pareho ng propesyon, ang kanilang pagsasama sa isang paaralan, iyon ang nakatulong upang maayos ang ilan ng dekada na conflict. No, dahil pare-pareho silang professional, pare-pareho silang mga guro at alam nila ang kahalagahan ng kapayapaan. Kaya nakatulong 'yun sa pag-aayos ng conflict. So the religious divide was not there, but instead it helped bridge the gap or the conflict. And then another divide is related to political divide, no? Ang example ko naman dito, after the 2022 elections, no, sa isang barangay sa Maguindanao, ang mga kababaihan ang tumulong upang hindi maging rason ang politics sa pagtatapos ng kanilang pagsasama. Dahil mga babae sila na magkakasama, magkakaibigan, posibleng malalayong mga magkamag-anak, pero dahil nga nagkabanggaan sa politika ang kanilang mga kalalakihan, hindi nila hinayaan na yung banggaan na yon ang maging dahilan upang maputol ang kanilang pagkakaibigan at sila pa nga ang nakatulong para magkaroon ng reconciliation, no?
reconciliation ng mga partido. So if you read this screen, it says the refusal to let politics and their friendships kept a channel open and eventually helped facilitate a reconciliation meeting de avance. No, 'di ba sa politics mahilig tayo sa meeting de avance, pero dito ang ginawa ng mga kababaihan, reconciliation meeting de avance. Para nga yung nagbabangga ang mga politiko, hindi na mapalala ang kanilang hidwaan, no? Gumawa sila ng reconciliation meeting na hosted by both political parties. At ang mga kababaihan ang nagdala, no? Ang nagdala at ang nagpatakbo ng reconciliation meeting na yon. No? So napakalaki ng papel ng kababaihan sa bridge building para nga makamit ang kapayapaan. Dito naman ang ibabahagi ko naman sa susunod ay itong sa papel ng kababaihan sa Mindanao Peace Process. Dahil kung alam naman ninyo, meron din bahagi ng ating history, ng ating kasaysayan, ang gulo sa Mindanao at kung paano rin nila narating ang peace process. Dapat nyo ring malaman na ang world's first female, ang kauna-unahan sa buong mundo, na chief peace negotiator na babae ay galing sa Pilipinas. Ito ay si Miriam Coronel Ferrer. Ngayon, ano yung papel ng mga kababaihan sa Mindanao Peace Agreement? Unang-una, sila ang they shifted, no? Binago nila ang negotiation agenda from purely territorial concerns, no? Teritoryo lang, kung saan ang teritoryo ng Muslim Mindanao. Hindi lang 'yon ang naging usapan. Dahil may mga babae na kasama sa peace negotiation, sinali nila ang mga issues related to food security, children's education, and protection of civilians. Kaya ang naging resulta nun, naging bahagi siya ng Bangsamoro Organic Law. No? So biro mo yon, kung walang mga babae, ang pag-uusapan lang marahil ay teritoryo. Saan ba ang Muslim Mindanao, saan ang non-Muslim? Pero dahil nga may mga babae, nandun ang mga issue related sa pagkain, edukasyon ng mga bata, at proteksyon. No? Pangalawa, grassroots amplification. Ang mga civil society groups nakaorganisa sila, no? Ibig sabihin mga civil society organizations that are led by women, no? They were able to organize community consultations across Mindanao, no? Upang mabigyan ng pagkakataon ang bawat grupo, ang bawat mga lugar na mailabas ang kanilang mga hinaing, ang mga hinaing ng mga Muslim na kababaihan, ang mga hinaing ng mga lumad na kababaihan, at ito ay maging bahagi ng negotiation para sa peace agreement. No? So, grassroots amplification, dahil napalawak nila, napadami nila ang pagkakataon ng maraming kababaihan na maiparinig at maipaabot ang kanilang mga hinaing. No? At maging makonsider sa paggawa ng peace agreement. Pangatlo, itong trust across conflict lines. Female delegates were perceived as more neutral, okay, by both government and MILF camps, no? Dahil nga ang perception sa mga kababaihan ay mga ano ito, walang mga armas, no? So perceive sila as neutral. At dahil sa ganong perception, the women leaders, no, the women delegates maximize that so that they could dispatch for sensitive back channel conversations that male counterparts could not conduct, no? So dahil ang tingin sila, babae sila, walang armas, they come here for peace, they were able to do back channel discussions. At nakatulong yun upang mabuo ang pagtitiwala na totohanan ng peace agreement na ito.
In fact, maalala ko yung aking sariling karanasan nung ako ay pumupunta pa sa Lanao Sur at Maguindanao. Pagka merong mediation at yung mga tinrain namin na mga kalalakihan na mediators, no, pupunta sa mga lugar na may mga armas, no, kung saan ang naghihidwaan ay may mga armas, isasama nila ako. No, sabi ko, bakit nyo ako sinasama? Tinrain ko na kayo bilang local mediators. Ang sasabihin ng ang sinasabi ng local mediators na lalaki, sinasama ka namin, Luz, dahil ikaw ay babae. At pagkasama ang babae, ang tingin nila, pumupunta kami doon para sa kapayapaan at hindi para makipagbarilan. No? So kung titingnan mo yung ganong napakasimpleng sagot, simple siya pero malalim ang dating kasi ang pananaw sa mga babae na siya ay isa talagang peace builder, siya ay harmonizer, siya ay ayos, no? So mahalagang pananaw 'yon kasi kung ganoon ang pananaw ng mga naghihidwa ang partido, maaari talaga nating ma-maximize ang ganong pananaw upang mapataas ang kanilang pagtitiwala sa mediation process. And then fourth, gender provisions, no? Ang mga kababaihan, napakalaki ng kanilang papel para maisama ang mga iilang provisions sa Bangsamoro Organic Law upang masiguro na mayroong partisipasyon ang mga kababaihan sa Bangsamoro Parliament at sa local governance, no? So napakahalaga nun kasi kung walang babaeng magpupush, no? Kung walang babaeng magsisiguro noon, baka ngayon ang Bangsamoro Organic Law, wala talagang women's participation na makikita ka na provision. But because of their participation, they were able to make sure that women are indeed recognized at talagang dapat maisama sa Bangsamoro Parliament. Okay? So ngayon, dito naman sa mga issue ng mga kababaihan na lumad, no, or IP or indigenous peoples, no, at sa mga isyung related sa ancestral domain. Ano ang papel ng kababaihan? Sila ay tinatawag nating guardians of traditional land use knowledge. Anong ibig sabihin nito? Sila ang tagapagpantay, tagapagsiguro na mananatili ang tradisyonal o katutubong kaalaman, no? Dahil tingnan mo and I see that every time I go to IP communities, no? Halimbawa sa Talaingod, sa Sawata, no? Ang mga IP, mga lumad, mamamangha ka sa talino ng mga, lalo na yung mga nakakatandang kababaihan, napakarami nilang alam tungkol sa kasaysayan ng kanilang lupa at sila ang nagiging batayan kung ano ang mga dapat gawin, ano dapat ayusin upang magkaroon ng kaayusan ang mga sigalot. The lumad women are also advocates who can engage NCIP processes to assert rights under IPRA law. No? Kasi itong NCIP, National Commission on Indigenous Peoples, no? Karamihan sa mga nakikipag-usap, no, sa NCIP, sa karanasan ko dito sa Bukidnon, napakarami sa kanila are women. Although mayroong mga lalaki, nakikita mas lumilitaw ang kakayahan ng mga babaeng lumad sa pakikipag-usap sa NCIP sa isang magalang at mapayapa na paraan. At kahit mahinahon sila magsalita, na itataguyod nila ang kanilang mga karapatan sa kanilang ancestral domain. No? And then another role, they are community consensus builders, no? Ensuring decisions are collective, not imposed by elders alone. Ibig sabihin, ang mga babaeng lumad ay nakakatulong sa pagsiguro na ang mga desisyon na ginagawa diyan sa kanilang kalupaan ay naayon sa interes ng kanilang community, hindi lang ng isang elder, no? Sinisiguro nila na
ang mga desisyon ay makaka-benefit, makakatulong sa karamihan, kung hindi ba sa lahat, no? At ito ay mapanghahawakan, makakatugon sa mga interes ng karamihan o ng community. And then another role, they are frontline resistors against destructive development, no? Kung mapapansin nyo, kung mga issue ng mining, issue ng illegal logging, ng mga plantations, totoo, minsan ang nababalita mga lalaki, ang mga lumalaban, no, sa mga kumpanya ng mga illegal mining, illegal logging, no. Pero kung mapapansin din ninyo, sa likod ng mga lalaki niyan, totoo ito, mga babae ang nagbibigay lakas sa kanila. At minsan ang lalaki hindi pupunta sa isang kumpanya ng mag-isa, kasama niya kababaihan, grupo ng mga kababaihan. At minsan nga napansin ko sa isang consultation with NCIP, no? May mga lalaki at mga babaeng lumad. Totoo, nagsasalita ang lalaking lumad, pero pag nagsalita ang babaeng lumad, mas maraming nakikinig. Kasi mahinahon, matalas ang kanyang pananalita, straight to the point, pero nakakakuha siya ng respeto, no? Dahil nga siya ay isang babae na lumad. Okay? Ngayon, ano naman ang papel ng mga women ex-combatants, no? Itong ex-combatants na kababaihan, eto nakilala ko rin ito sila, mga taga Maguindanao, Lanao Sur, Basilan, Jolo, Tawi-Tawi, mga nakita ko yan sila sa maraming trainings na ginawa namin on conflict resolution. Ex-combatants sila dahil noon nung magulo pa ang Muslim Mindanao, ang Autonomous Region of Muslim Mindanao, magulo pa, sila talaga ay combatants, no? Nakikisama sila sa barilan laban sa ating mga sundalo. Pero ngayon, nagbaba-armas na sila, no? At sila ay ex-combatants. Pero bakit ngayon sila ay peace builders, no? From fighting the war to building the peace. So ano yung nagbago sa kanila, no? Nakita namin during the training dahil binigyan namin sila ng pagkakataon na magbahagi ng kanilang mga karanasan, bakit ba sila naging bakit ba sila naging combatant, ano ang naging papel nila noong nagbabarilan at ngayon bakit po sila naging ex-combatants, no? Ang sinabi nila, ang galing-galing ng kanilang mga kwento at may kanya-kanya silang dahilan bakit sila naisama sa barilan, no? May ilang babae talagang nasama sa barilan, pero karamihan sa kanila, sila yung tagaluto para sa kanilang mga Muslim soldiers, sila ang taga-alalay, taga-dala ng mga pagkain, no? Pero makikita mo yung passion for peace. Ano ba yung pinaglalaban nila? Pero ang lagi nilang sinasabi, kaya po namin ginawa yon dahil gusto lang naming maparamdam, gusto naming maparamdam sa aming mga anak na merong mas mahalaga kesa sa pera. Mas mahalaga magkaroon ng kapayapaan. Kaya nagbaba armas dahil nakita namin ito na ang panahon para tayo'y magbaba ng mga armas at maging bahagi tayo ng isang peaceful Bangsamoro Autonomous Region of Muslim Mindanao. And so they decided to choose peace, no? So when we train them, kami sa Mediators Network, no? We train them to become non-violent peace negotiators. We train them in non-violent communication. Paano ba gawin ang interest-based mediation? Paano ba maging mapayapang tagapag-ayos, tagapagitna ng dalawang naghihidwaan, no? At tinulungan namin ang iba sa kanila na maging bahagi ng Office of Alternative Dispute Resolution, na maging bahagi sila nito at bilang mediator, no? Ang iba sa kanila naging community counselor sa kanilang mga barangay sa Maguindanao, Lanao Sur at North Cotabato. So napakaganda ng karanasan na ito, na makikita mo mga dating combatants nakikipagbarilan pero ngayon sila ay peace builders. Napakaganda. So ano ba ang mga barriers? Ano ba ang mga hadlang sa mga babae
para sila'y maging women peace builders. Ang isa, ang sinasabi natin ay itong madalas na nating naririnig na double burden. Kasi ang babae naman, pag uwi sa bahay, madalas, no? Hindi sa lahat ng panahon, pero madalas, siya pa rin ang inaasahang mag-alaga sa anak, mag-alaga sa kanila, magsiguro sa kanilang pagkain, maglaba, magluto, no? Yung mga ganon. The duties expected of a woman, which is a gender bias, no? Bakit babae lang ba ang magluluto? Babae lang ba ang dapat mag-alaga sa anak? Mali naman 'yon, di ba? Dahil household duties and child caring duties are shared roles. Dapat ito ay parehong dinadala, hindi lang ng babae, kundi parehong dinadala ng lalaki at ng babae, ng ama at ina. Pero bakit double burden? Dahil sa maraming katahanan, ganun pa rin ang nangyayari kung saan ang responsibilidad ng pag-aalaga sa pamamahay, sa mga anak ay nasa babae pa rin. No? Kaya halimbawa sa karanasan ko, yung mga lupon taga-pamayapa na babae, isang balakid ito, no? Isang hadlang o balakid sa kanilang pag-perform bilang lupon taga-pamayapa dahil minsan nakaka-absent sila, hindi sila nakakadalo, hindi nila magawa ang kanilang ng lubusan ang kanilang papel bilang lupon dahil meron silang trabaho sa bahay, dahil kailangan pa nilang gumawa nito, ninyan, ganon. Dahil hindi nga maasahan ang bana o ang asawa na kumilos at tumulong sa kanilang gawaing bahay. So ang double burden, which should not be the case given gender sensitivity, remains a barrier towards women who want to be peace builders. Ang ikalawa na hadlang ay itong tinatawag na cultural stereotypes, no? Kasi minsan ang tingin sa babae, iyakin. Nako, mga babae na yan, iyakin. Kung hindi, ano ba yung tawag, marites, iyakin yan, no? So, ang ganyang mga stereotypes, hindi na unfair para sa mga babae, no? Kasi meron din namang lalaking umiiyak, no? Meron tayong stereotype na, totoo, meron tayong stereotype na ang lalaki dapat hindi umiyak. Para kang babae kung ikaw ay umiiyak. That is not fair. Because there are men who would rather cry than remain silent, no? It's their right also to cry, no? So it's not being bakla kung ikaw ay iyakin na lalaki, no? And yet, we have these stereotypes in our culture. Wala tayong napakahirap tanggalin ng ganyang cultural stereotype na ang lalaki dapat hindi umiiyak, ang babae iyakin, no? Pero itong mga ganitong cultural stereotypes, no, nagiging balakid upang matingnan ang mga babae bilang peace builder o mediator na maaaring magkaroon ng objectivity. Kaya nga ang sinasabi dito, reframing, dapat baguhin ang pananaw, no? Imbis na sabihin ay iyakin, too emotional yan, sobrang emotional naman yung babaeng yan, ang tingnan natin emotional intelligence. Hindi natin sasabihin emotional naman yan si Mare. Kundi sasabihin natin ang taas ng kanyang emotional intelligence. Anong ibig sabihin nun? Ang babaeng mataas ang emotional intelligence, wala ka pang sinasabi, nauunawaan ka na niya. Konti pa lang ang sinabi mo, malalim na siya umunawa. No? Nararamdaman niya ang iyong mga sinasabi, hindi lang sa iyong mga salita, kung hindi sa mga hindi mo sinasabi. No, high emotional intelligence. Marunong siya kumilala ng kahalagahan ng katahimikan. No, hindi lahat ng hidwaan ay naaayos sa salita. Merong panahon para manahimik, mag-reflect, umunawa sa kabila sa katahimikan. No, at iyon ang mataas na emotional intelligence na meron sa mga kababaihan. Okay, ano pa ang isang hadlang? Itong sinasabing security risk in conflict zones. Totoong-totoo ito, no? Dahil kung talagang nagbabarilan na, ang hirap naman na ang babae
no? Kahit naman sa mga lalaki, no? Pero it's an added risk for women to take part as mediator in active conflict areas, no? Kaya ang sinasabi ko dito sa screen, no? Um, there are unique threats for women, no? Kasi iba ang mga security risks for women. Kasi hindi lang pwede kang mabaril, hindi lang pwede kang masaktan, kundi pwede ka ma-harass, pwede ka ma-sexually harass, pwede ka ma-sexually molested, pwede ka ma-sexually abused, no? So there are security risks for women that are unique to women, and then as I said here in the screen, the National Action Plan on Women, Peace, and Security sana ma-implement because it provides the policy framework for protecting women as peace builders. Sa karanasan ko, no, kung alam nyo yung barilan, no, meron akong kilala na Muslim, si Samira. No, ang galing-galing niya. Kahit nagbabarilan, ang tapang niya. Hindi ko sinasabing dapat ginagawa ito lahat ng mga women peace builders. Pero itong si Samira, sana'y nakikinig siya ngayon. Ipinagmamalaki namin siya sa Mednet dahil napakatapang niyang peace builder. Na kahit babae siya, siya ang naglakas loob na makipag-usap sa dalawang nagbabarilang partido na tigilan at mag-usap tayo ng tahimik. Magkaroon tayo pumunta tayo sa isang mediation table, negotiation table at mag-usap ng tahimik ng walang barilan. Napakatapang ni Samira at dahil sa tulong niya, napag-ayos niya ang dalawang naghihidwaan. No? Kahit nagbabarilan nakahanap siya ng paraan upang maayos yun. Despite the security risk. Okay, part 4. What are the strategies that we can act on, no? So that we can recognize more women as peace builders, no? Ang una, ang mungkahi dito ay sana magkaroon ng pagkakataon ang mga babae na magaling na sa pag-ayos ng hidwaan, na magaling na mediator, na makapag-train ng kapwa niyang babae, no? Women mentoring women, babaeng mediator na makakatulong sa pagte-train o pagbibigay galing sa iba pang mga kababaihan para dumami ang mga kagaya niya, no? So experienced female mediators are paired with newly appointed members, for example, of the Lupon Tagapamayapa, para sila magtutulungan sa pag-aaral ng kaso ng hidwaan, mag-isip ng ano ang paraan para mas lubos na maunawaan ang mga interes ng bawat panig at makapag-isip ng strategiya kung ano ang pwedeng mga tanong na itanong sa mga naghihidwaan para makapag-isip ng mabuting solusyon. So kung ang mga eksperyensyadong babaeng lupon, makakatulong sila kung sila ay makatrain, makabuild ng skills ng iba pang mga babae bilang lupon o bilang mediator, that is one strategy that we can do so that we can increase the number of women mediators. Number 2, another strategy is inclusive spaces and schedules. Anong ibig sabihin nito? Halimbawa, kung ang mga kababaihan ay member ng Lupon, o halimbawa, kahit member ng Barangay Council, member ng Barangay Council for the Protection of Children, member of the Lupon Tagapamayapa, na sana ang pag-schedule ng mga trainings para sa kanila, ang pag-schedule ng mga meetings para sa kanila, ay sana gawin sa isang schedule na rumerespeto o gumagalang sa iba pang mga papel ng kababaihan. No? Halimbawa, kung mahalaga para sa member ng Lupon na babae na mapag-aral, na masiguro muna ang paghatid sa kanilang mga anak sa paaralan o masiguro na may pagkain ng kanilang mga anak sa paaralan, huwag magsimula ang training ng alas 7 o alas 8. No? Dahil ang mga babae ay naghahatid pa ng kanilang mga anak sa paaralan. No? Isang halimbawa lang yon. No? Maalala ko noon nung isang training doon sa New Bataan, hindi kami nagsisimula ng alas 8 dahil nakiusap ang mga babaeng ititrain na wag naman alas 8 loose kasi maghahatid pa kami ng anak namin sa paaralan.
no? Or maghahatid pa kami ng mga pagkain doon sa mga magsasaka na natapos nang mag sa kanilang lupain, no? So yung mga ganon. So understanding the role of women and making the schedules, the spaces more inclusive, which means understanding the demands on the time of women, no? Tapos ang isa rin dito, kung may training ka for women, including women, make sure that there are child-friendly spaces. Ibig sabihin, hayaan mo silang magdala ng kanilang mga anak. Kung sila ang inaasahang magbantay ng kanilang mga anak, magbigay ka ng space where children can play so that they can participate in the training. No? At hindi magiging rason na hindi ako makaka-attend ng training dahil ako po'y nagbabantay ng aking mga anak sa bahay. No? So upang maka-attend sila, maging inclusive ang iyong training, you make space for child minding or for child care so that they can bring their children and at least leave their children in that child minding space and participate in the training. Tapos sinasabi rin na sana ang lengguwahe ng training ay naaangkop sa iyong ite-train, no? Kung halimbawa mga Bisaya yan, mga Maranao yan, or mga Badyaw ba yan, or Ilocano ba yan, no? Sana ang training mo, ang trainers, ay ang kanilang pananalita ay naaangkop sa kanilang ite-train na mga tao, no? Okay? And then, ang pangatlong solusyon, strategy, ay sinasabing sana ma-operationalize na itong tinatawag nating National Action Plan on Women, Peace, and Security. This means magkaroon ng budget, magkaroon ng karampatan ng mga ordinansa upang mabudgetan ang mga trainings ng mga kababaihan bilang mediators, mabudgetan ang kanilang safety protocols at magkaroon sila ng formal na partisipasyon sa mga proseso para makilala sila bilang women peace builder. No? So operationalize that National Action Plan. Kasi ang mga Pilipino naman napakagaling gumawa ng plano. At kung hanggang plano lang yan, walang silbi. No? So napakahalaga na ma-operationalize ito, maibaba sa bawat syudad at bawat barangay at mabigyang muka, no, sa pamamagitan ng paglalaan ng sapat na budget at angkop na mga activities upang makilala ang mga kababaihan bilang bahagi sa peace process. And number 4, recognizing women as peace builder. Ang OADR mismo, ang Office for Alternative Dispute Resolution at ang LGU dapat magtulungan para ma-document at ma-recognize ang informal mediation na ginagawa ng mga kababaihan dyan sa palengke, sa mga paaralan, sa mga asosasyon, no, sa mga kabahayan, no, para makilala na ang mga kababaihan ay very natural peace builders. Minsan nga, yung isang matandang babae na nakausap ko, nung pinapakwento ko sa kanya, paano siya naging mediator. Hindi nga siya tinatawag na mediator, ang tawag lang sa kanya, lola. Pero ang dami-daming hidwaan sa community na naaayos niya. Pero hindi nga siya nabigyan ng formal training. But those kind of experiences and strategies in mediating, given their wisdom, no? Those are things that we should document. And because we can learn from that informal mediation process. What is it that they do? What is it that they ask? What is it that they say that make both parties calm down and relax and take consideration each other's interests and come up with common solutions. No? So napakahalaga ng papel ng OADR at ng LGU sa pagbuo ng mekanismo upang ma-recognize yung mga women as peace builders, whether as informal or formal peace builders, as lupon, no? At ma-document yung karanasan na yun dahil marami po tayong matututunan mula sa kanila. Okay, so bilang pagtatapos, ang masasabi ko lang na ang isang babaeng napalakas mo kung saan ang isang babae kung saan ang kanyang galing bilang mediator
bilang isang mediator na may kakayahan, na may empathy, at may recognition mula ba sa kanyang pamilya, mula ba sa kanyang barangay. Kung siya ay palakas mo, na-empower mo siya, that will lead towards stabilizing her own family. That will lead towards her being a model also to her children and going and making her children see how conflicts are resolved by a woman peace builder. And that will also lead to the community being transformed, because when children are transformed, the families are empowered and see how conflicts are resolved in a non-violent way, then the community can also be transformed because they see that peace can be attained through non-violent means, not necessarily through away-away na violent na talaga, no? So when you empower one woman as a peace builder, you stabilize an entire family and eventually an entire community. So let me end with this verse from the Bible, Matthew 5, verse 9. Blessed are the peacemakers, for they will be called children of God. And that ends my session. Thank you very much. At dyan na po nagtatapos ang ating pinakaunang episode ng Usapang ADR 2026. Sa ngalan ng pamunuan ng OADR sa pangunguna ng aming Executive Director 5, Attorney Jose R. Palaganas, kami po ay taos-pusong nagpapasalamat sa ating mga naging tagapagsalita na sina Attorney Habaradas at Ms. Luz para sa kanilang makabuluhang pagbabahagi ukol sa women empowerment ng ADR. Amin din pong pinasasalamatan ang ating mga taga-subaybay sa inyong aktibong partisipasyon, hindi lamang po sa pananood ng ating episode na ito, bagkus sa patuloy niyong pagtataguyod ng paggamit ng ADR sa pagkamit ng katurungan. Siguraduhin ang pagsagot ng post-event survey form para makuha ang inyong certificates sa pamamagitan ng pag-scan ng QR code sa inyong screens o sa pamamagitan ng link na makikita po ninyo sa ating chat box. Para sa mga katanungan, maaari lamang isend po ito sa aming official email address at info@oadr.doj.gov.ph. Kita-kita po tayong muli sa aming susunod na episode sa Usapang ADR 2026 sa June 23, 2026 ng 10 o'clock ng umaga. Huwag din po ninyong kakalimutan na i-like, i-follow at mag-subscribe sa aming official social media pages. I-search lamang po ang @OADR Official sa Facebook, Instagram at YouTube. Dito po kayo mananatiling updated hindi lamang sa mga susunod na episode ng Usapang ADR, bagkus pati na rin sa mga mahalagang aktibidad ng OADR. Manatiling nakasubaybay sa mga proyekto, programa at aktibidad ng OADR dahil sa ADR, mabilis ang usapan, patas ang kasunduan. Maraming salamat po. Magandang araw.